Okay, anyway, welcome to Whale Rants, and if anyone is new here dito sa Whale Rants natin, basically deep dive to ng mga theories when it comes to love or when it comes to life na mga nakikita natin, and we are actually live on TikTok right now. So if you haven't followed me on TikTok yet, follow na kayo. Ang episode natin ng Will Rants for today. Currently recording this at 3:56 p.m. but yan, kaya medyo maingay. It's called sunk cost fallacy. Yan siya, sunk cost fallacy. Yun yung yung kung bakit minsan may cheating na nangyayari, may toxic na sobra, paulit-ulit ka nang nasasaktan. Tapos yung pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mo kayang umalis ay hindi dahil love. Hindi dahil love ko siya, ganyan-ganyan. Basically, sige, yun naman. Yun naman. Pero hindi yun yung main reason. More on, sayang kasi. Sayang kasi yung memories. Gets nyo? Gets nyo yun? Madaming times may ganun. And, sa psychology, ang sunk cost fallacy ay kapag patuloy kang nagbibigay dahil sa dami ng naibigay mo na. Hindi dahil maganda pa yung situation, kundi dahil ang dami mo nang na-invest para basta-basta na lang bumitaw. Alam niyo yun? And anyway, if you can relate, makita naman kayo sa Comsec dyan, guys. This is gonna be uploaded, by the way, on YouTube. And, well, we are recording this one for YouTube. This is an episode exclusive for YouTube. So, hello YouTube people. Drop nyo lang sa comment section din pala kung mayroon kayong mga gustong topic na i-explore pa natin at i-deep dive natin. But for this episode, this is sunk cost fallacy. Okay. Again, when it comes to psychology, ito daw yung pagpatuloy ka nagbibigay dahil sa dami mo nang naibigay, dahil sa dami mo nang nai-invest doon sa bagay na yun. When it comes to relationships, investment yung years, investment yung taon, yung ilang taon na kayo, dami nung buwan. Basically, yung gaano kayo katagal. Investment mo yung memories, mga pinagdaanan nyo, mga basically, yung mga bagay na sa kanya mo lang sinabi, mga firsts mo, lalo na yun, mga firsts mo. Kaya minsan mas nanghihinayang tayong umalis sa isang bagay even though we know that it's not good for us anymore kasi nga may mga na-invest na tayo. Years, memories, sacrifices. Yan. Lalo na yan. Kasi, syempre, mababalikan mo, maaalala mo na ito yung sinakripisyo ko para sa taong to eh. Ito yung binigay ko para sa taong to. Ito yung ikinailangan kong isuko para sa taong to. Family. You have years, you have memories, you have sacrifices, you have family. May mga oras din na kaya ang hirap bumitaw because, syempre, may mga times na na-involve na rin ang family. May mga times na hindi na lang to basta hindi mo na lang basta solo work. Hindi na siya basta-basta ikaw lang yung kumilos dun. Gets nyo? And, future plans. So, investment, you have years, you have memories, you have sacrifices, you have family, and you have future plans. And personally, I think this is one of the biggest reasons din bakit hindi tayo makabitaw sa isang bagay kahit alam naman natin not good for us because meron tayong mga planong nabuo na with this person or with this thing, kung ano man to, na pinangahawakan pa rin natin. No? Meron pa rin tayong pinangahawakan na baka sakali. Yun eh. Mas pinangahawakan na natin ngayon
yung possibility, mas pinanghahawakan na natin ngayon yung word na baka sakali instead or versus dun sa nangyayari talaga. So you have your years, you have your memories, you have your sacrifices, you have your family, and you have your future plans. And sometimes, sa future plans, nandyan yung, pag after 2 years, punta tayong ganito. After 2 years, dito tayo After 5 years, sana ganito na tayo. Ganun. Hawak mo ngayon yung plano. Hawak nyo ngayon sa isa't isa yung plano. Even though, in reality, wala naman ang kumikilos para sa plano nyo. Hindi na siya interesado para sa plano nyo. So you have years, you have memories, you have sacrifices, you have family, you have future plans, and you have identity. So, kaya minsan, it's harder to leave a situation. It's not because mainly we love that person. Hindi yun yung main. Kasi I've experienced a lot of people telling me also na sayang Ano yun? Sayang. And this is the last one. Investment mo sa relationship mo, yung years, yung memories, yung sacrifices, yung family considerations, yung future plans, and yung identity. Kasi ikaw yun Yeah? Ikaw yun. Kung ano kayo sa mga taon na yun, kung ano ka sa relationship na to, ikaw yan. Kumbaga naging part na ng identity mo yan. Naging part na ng routine mo, naging part na ni self na feeling mo it's not you anymore kapag wala ito. Na, do I make sense? Gets ba? So yan, lahat yan invested. Lahat yan investment. So, the main question when it comes to sunk cost fallacy, habang dini-deep dive palalo natin ito ng sabay-sabay. And I want you to answer this one. Kasi sakto kasama ko ngayon sa deep dive episode natin. Kapag sinasabi natin na sayang, ano ba talaga yung pinoprotektahan mo? Yung relationship na meron kayo ngayon o yung relationship na meron kayo dati? Let that sink in for a little bit. Ano yung pinoprotektahan mo? Yung relationship ba na meron kayo ngayon? O yung relationship na meron kayo dati? I mean, we are talking about sunk cost fallacy. We are talking about something na hindi naman na good for us. Alam mo yun? Alam naman na natin na hindi na okay for us but we still choose to not go kasi nga sayang. Ito naman yun. Hindi yung simpleng argument lang Ito yung times na nag-cheat na, toxic na, wala nang growth, pero sayang. So, here are some examples. Na moments na sayang pero hindi tayo maalis. First one, niloko ka na. Niloko ka? Cheat sa'yo? Kahanap ng iba? Pero di ka bumibitaw, hindi ka umaalis because sayang. Iniisip mo yung investment mo sa tao na yon even though niloko ka na. Second one, paulit-ulit na lang nagsisinungaling sa'yo. Personally, yan yung pinakayo ko I mean,
Bakit pa tayo naging mag-partner kung magsisinungaling ka lang din naman sa akin? Bakit pa tayo naging, kaya nga partner partnership. We're supposed to be transparent. We're supposed to be honest sa isa't isa. Bakit ka nagsisinungaling? Tsaka hindi lang isang beses. Pinatawad mo na, nagsinungaling, paulit-ulit pa. Diba? Third, hindi na kayo masaya. This is very different when we say hindi na tayo happy versus hindi na exciting. Okay? Kasi for some people, akala nila because hindi lang exciting yung isang bagay, wala nang love doon. Of course, there's love there. Hindi naman kailangan palaging exciting ang isang relationship. It's your job to make it exciting. Kasi kung wala ka lang din naman ginagawa to make it exciting, bakit mo hihintayin or bakit ka mag-a-assume na ano ba to, hindi naman na to exciting, hindi na tulad ng dati. Wala ka na rin naman ginagawa para maging exciting yung relationship nyo, di ba? So, better to do something. But anyway, bago tayo lumayo. Hindi na kayo masaya. Ulit-ulit na nagsisinungaling, niloko ka na, but still, you hold on. Hindi ka umaalis. Kasi nga, sayang. Sayang, di ba? Sayang. Fourth one, and this is very important sa akin, hindi na kayo lumalago. Nuggets, hindi na kayo lumalago. Hindi na kayo nag-grow. Kasi, one of the hardest things sa isang relationship is hindi na kayo nag-grow. Nandyan lang kayo. And mahirap para sa isang relationship ang hindi nag-grow. Yung nakastuck na lang. Kailangan, even though you're in a relationship, kailangan nag-grow ka pa rin. Kasi at the end of the day, sino ka ba outside your relationship? Hindi naman yan na lang yung identity mo. Hindi naman yan na lang ikaw. Part lang yan ng identity mo. But, dapat, nag-grow ka pa din. Hindi lahat nakaasa ka na lang dito sa relationship mo. And the last one. So, we have one, niloloko ka na pero di ka umaalis. Pangalawa, paulit-ulit nagsisinungaling sa'yo pero di ka umaalis. Pangatlo, hindi naman na kayo happy together pero di ka umaalis. Pang-apat, hindi na kayo lumalago pero di ka pa rin umaalis. And pang-lima, pareho na lang kayong pagod. Before you get this wrong, this one is very different for those people na may ginagawa naman para mag-work yung relationship nila. Meron talagang reason para di umalis, di ba? But this one, we are talking about sunk cost fallacy. Deep dive ng sunk cost fallacy. Hindi tayo makaalis kahit eto na yun, paulit-ulit na lang tong nangyayari na to. And wala talagang ginagawa to para maging better or maayos. Kumbaga, eto na yun, no? And kapag tinanong tayo na bakit? Ikaw personally, if you're in that situation, bakit ka hindi umaalis? Anong reason mo? Kung ikaw yung nasa ganong sitwasyon, ano ang reason mo? Bakit di ka umaalis? There you go. Mahal ko pa. Here's one thing I learned from Ate Dani Barreto on our last podcast.
And you may not agree with me, but it's okay. It's okay to not agree with me, but I'm gonna say it anyway. Hindi sapat na mahal mo lang para tanggalin mo yung respeto mo sa sarili mo. You don't have to agree with me. We have our own ways. But, yun naman ang paniniwala ko. Hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao para tanggalin mo yung respeto mo sa sarili mo. Para baliwalain mo lahat ng pangako mo sa sarili mo. Na ibaba mo ng sobra yung sarili mo. Dahil lang mahal mo. And here's one of observation lang na yan, nag-research tayo guys. Since deep dive episode to, nag-research tayo. Yan, spam W's dyan chat. Nag-research tayo para maganda-ganda ang deep dive episode natin. And, di ba naisip, kapag 6 months pa lang yung relationship, kapag 6 months, sabihin natin 6 months, wala pang 1 year, sasabihin mo sa kuwari may tropa ka, ano? May tropa ka na 6 months na in that relationship. Tapos same lang, niloloko ka na. Hindi na masaya sa'yo. Hindi ka binibigyan ng time. Hindi ka nire-respeto. Ano sabihin mo? Umalis ka na. Alis ka na dyan. Alis ka na. Pero kapag 6 years na, ano sagot? Pag-isipan mo muna. Kahit pareho lang naman ang treatment. Pareho lang naman ng disrespect. Pero ano nagbago dun? Ano difference nila? Yung investment. Yung investment na binigay natin. And ang common explanation ng mga tao kapag sinabing bakit ganun ay mahal ko pa kasi. It's very you. And that's valid. Don't invalidate yourself from that. Mahal ko pa kasi. But again, the question, sapat ba yun para ipaliwanag lahat? Kasi, let's say, paano or what if kung guilt na lang pala yung dahilan kung bakit ka nagsistay, kung bakit ka di makaalis. Even though you're hurting there, niloloko ka na lang. Again, lahat ng reason na sinabi natin kanina, yan, kaya ka di makaalis, maybe, sabihin natin, sige, love mo, possible. Pero what if guilt lang din? What if kaya ka hindi rin makaalis, not just because of love, but because familiarity. Familiar na to eh. Sanay na ako dito eh. Mahal ko pa kasi eh. Yes. Okay. Gets. Pero what if hindi lang because you love? What if kaya ka di rin umaalis kasi takot ka maging mag-isa na naman? Mahal ko pa kasi eh. Okay, gets. Pero what if kaya ayaw mong umalis kasi natatakot ka na baka wala nang mas okay? And it happens na sometimes kaya di tayo umaalis kasi ano yun? Feel natin wala naman ang darating. Baka di naman na makahanap ng much better, no?
common nating sinasabi. Baka di naman na makahanap ng much better eh. You know, tama sabi ni Miss GT, going back to square one sucks. Yun. Ang hirap na naman magpakilala ulit. Komportable ka na dito eh. Tapos magsisimula ka ulit. So, kahit niloloko ka na, sinasaktan ka na, magsastay ka pa rin. Pero here's what I think, or based on sa ni-research natin, hindi ibig sabihin, or sometimes hindi lang porket hindi ka umaalis dahil lang love pa. Minsan, hindi tayo umaalis dahil hindi mo kayang bitawan lahat ng na-invest mo. Kasi kung tatanungin ka tulad ng pagtatanong ko sa inyo kanina, ano ba dun yung nasasayangan ka? Yung relationship mo ngayon o yung dati? Ano sagot ng karamihan? Yung dati. Di ba? Sayang yung dati. Pero pag tinanong mo, ano, gusto mo pa siya? Hindi na, ayoko na eh. Niloloko ko dyan, ba't ko gugustuhin pa? Pero ba't di ka umaalis? Sayang eh. No? Gets nyo? Gets nyo ba? It happens. It happens, right? It happens. So, to simple version ng dini-deep dive natin, sunk cost fallacy. Simple version. Mga bagay na hindi mo na mababawi. Oras, effort, emotional energy, sometimes pera na binigay nilaan natin para doon. At dahil hindi mo sila mabawi, gusto mong maniwala na may pupuntahan sila. Kaya nagbibigay ka pa, umaasa ka pa, nagtitiis ka pa. Even though hindi ka na okay. So that's sunk cost fallacy. Yan ang dini-deep dive natin ngayon. Sabihin na lang natin, example na lang sa movies. Example na lang ng movie ng ano. Sakto gusto ko manood ng sine. Ino ang moderator ko. Sakto gusto ko manood ng The Odyssey ngayon eh. Sige, i-relate na lang natin sa movie. Bayan, sakto gusto ko manood ng The Odyssey. By the time ma-upload to, sana napanood ko na. Ay, hindi pa pala. I-upload ko na pala to mamaya. Sige, okay. Sample ng movie. Nagbayad ka na ng ticket. 30 minutes pa lang yung movie. Alam mong pangit. Hindi maganda. Pero tinatapos mo pa rin. Bakit? Nagbayad ka na, 30 minutes ka, nakaupo ka na doon, okay na, may popcorn ka na, may everything na, kaso pangit yung movie. Pero tinatapos mo pa rin. Bakit? Ba't mo tinatapos? Sayang eh. Yun no? Sayang. Bakit? Bayad na eh. Hindi mo mababawi yung pera. Di ba? Mahirap nang bawiin. Okay na, nandun eh. Yun. That's one translation. Nandyan ka na eh. Pero ano yun? Nag-expect ka na maging maganda, di ba? Nag-expect ka pa rin na maging maganda. Na baka sakali may plot twist to. Pero alam mong hindi ka na mag-e-enjoy. And when it comes to relationship, ang problem ay hindi naman ticket yung investment eh. Diba? Pagdating sa relationship, hindi ticket, buhay mo. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap umalis. Habang lumalalim, mas nagiging mahirap umalis. Compare natin nung wala pa tayo isang taon. Sabihin natin 3 months pa, niloko ka na. Bilis umalis, di ba? 3 months. 3 months kayo. Or sabihin natin ito, 1 week. 1 week kayo. 1 week. 1 week pa lang kayo, niloko ka na. Bilis umalis, di ba? Exit ka, bud.
Eh kapag 6 years na, kapag 2 years na, 3 years na, pag years na kayo, niloko ka, anong sabihin natin? Hindi, baka magbago eh. Kaya habang tumatagal, mas nagiging mahirap umalis. Hindi dahil gumaganda, kundi dahil lumalaki yung investment natin. Lumalaki yung nilalaan natin para sa tao na yun. And as we deep dive to this topic, itong sunk cost fallacy. Sometimes we confuse duration with value. Minsan naniniwala tayo na kapag nagtagal, mas valuable. Pag natapos, sayang. Pero bakit? Pag daw nagtagal, mas valuable eh, no? Kapag natapos, mas sayang tuloy. Bakit parang nawawalan ng halaga ang isang relationship kapag hindi nagkatuluyan? Hindi ba pwedeng naging totoo naman? Hindi ba pwedeng naging mahalaga naman sa'yo? Hindi ba pwedeng naging meaningful naman yun? Kahit natapos na? Di ba? Hindi siya kabawasan ng halaga. Yung if may mga relationship tayo dati na natapos na at mas pinili nating umalis na just because hindi na talaga nag-work. Hindi porket hindi nagtagal, hindi na ganun kasing halaga tulad ng mga relationship na nagtagal na. Nagets? Okay? And some relationships were valuable because they happened. May mga relationship na mahalaga talaga sila. I mean, it's valuable kasi nangyari eh. Meron. Meron kayo. Kung wala man kayo, merong connection. It's valuable because it happened, not because they were meant to last forever. Hindi porket hindi nagtagal ng sobra-sobra, ibig sabihin, wala lang yun. May something ba rin eh. Diba? And another thing, meron tayong based on our research, based on my research pagdating dito sa dini-deep dive natin ngayon. We have what we call the morality of endurance. Meron tayo daw weird way na pagtingin sa pagtitiis na mas ina-admire natin yung mga hindi sumusuko. No? Mas ina-admire natin yung mga hindi sumusuko, yung mga laging lumalaban. Mga laging nagtitiis. Kaya minsan, kahit ubus ka na, nananatili ka pa rin. Stay ka pa rin. Hindi dahil tama ka, kundi dahil ayaw mong maging quitter. Ayaw mong maging yung taong nag-quit, umalis. So I have a question for you guys. Bakit parang mas nagiging mabuting tao ka pag mas marami kang tinitiis? Bakit kailangan mo nang masira ikaw bago mo payagan yung sarili mong umalis? Dami, kailangan wasak na wasak ka na. Kailangan parang walang-wala na. No? Required ba yun? Required ba yun na kailangan fucked up ka muna bago ka umalis? Di naman, di ba? Pero yun nga, since we have this weird way of thinking na
Habang mas marami tayong tinitiis, mas ano siya, tibay tayo. Ganon. And sometimes, I read this one, and it says, sometimes fear borrows the language of loyalty because loyalty sounds more respectable. Kala natin, nagtitiis dahil sa pagtitiis natin, that's being loyal. Titiis tayo kahit niloloko tayo. Titiis tayo kahit sinasaktan tayo. Loyal tayo but men, no. Sometimes, hindi na loyal yun. Takot na lang tayo. Loyalty sounds more respectable than fear. Pero ang totoo nun, sometimes, ang nasa ilalim nun, yung takot. Takot na wala nang tumanggap ulit sa'yo. Takot na magpakilala ulit. And what does people actually fear? Hindi lang naman yung pagkawala ng tao eh. Gets of course, na you love this person. Siyempre, nakakatakot pag nawala yung taong to. Siyempre, mahal mo yun eh. But hindi lang yun. Sometimes we fear yung pagkawala ng routine, ng future plans, ng comfort, ng identity, ng familiarity. Yung mga sinabi natin kanina. And here are some scenes. Sometimes, natatakot tayo, hindi lang basta mawala sila, but kasama na dun yung wala ka ng kausap bago matulog. Wala na yung good morning. Wala na yung weekend plans. Wala na yung nilulook forward mo. Wala na yung future na matagal mo nang ini-imagine. And it's safe. It's safe there, no? It's really safe there na pag nandun ka lang. Even though wala nang growth. But again, it's safe. Kahit nasasaktan ka, okay lang. It's safe there. Kasi sometimes, familiar pain feels safer than an unknown future. Mas okay na yung para sa atin nagsisettle sa bagay na masakit. At least, alam natin na ito yun eh. Kaysa yung walang kasiguraduhan pag umalis tayo. Sometimes we settle for that. Nuggets ba? No? Pero one thing na dapat din nating tandaan, hindi dahil dini-deep dive natin itong episode na to, itong topic na to, ay ibig sabihin ay lahat ng relationship dapat iwan. Lahat ng mahirap ay mali. It's not that. The better question is, may future ka pa bang binubuo? Or history lang ang dahilan kung bakit nandyan ka pa? Kasi, if may accountability naman, ba't mo naman agad-agad aalisan, di ba? Ba't mo naman naalisan? Kung accountable naman at sinusubukan naman magbago. Second, yun, accountability. Pangalawa, nagbabago ba? May pagbabago ba? O puro empty promises lang? Puro kasinungalingan lang lahat? Third, consistent ba? Consistency is very, very important. Alam nyo yan. Consistency is very, very important. Fourth, are you rebuilding? Kung nasira dati, inaayos mo ba talaga? Inaayos nyo ba ulit? O hinahayaan nyo lang? And last, yun yung tanong na puro memories na lang yung natitira. The question is not whether it has been difficult.
The question is whether there is still something alive being built. Meron ka pa bang gusto na ayusin? Meron pa bang dapat ayusin? Inaayos pa ba talaga? At hindi lang to tungkol sa love. This is not just when it comes, itong sunk cost fallacy na dinideep dive natin. It's not just love. It can be also when it comes to friendship. Friends na history na lang ang dahilan. Mga nakasama na natin noon pero ngayon we can see naman na 'di ba? Di na tayo ini-include. May mga bago na silang kaibigan. Pero ayaw nating umalis doon kasi sayang eh. Sayang yung napagsamahan dati. Again, sayang. Also when it comes to career. Trabahong ayaw mo na. Pero kasi pinag-aralan mo ng matagal to eh. I mean, magaling ka dito eh. No? And again, siguro one of the painful sunk cost fallacy situation is yung when it comes to your dreams. Yung pangarap na hindi mo na gusto pero pinangako mo naman sa lahat. Alam niyo yun? Yung sinabi mo na sa lahat na ito gusto mo eh. Ito gagawin mo eh. Pero shit, pagdating ng taon na to, di mo na pala to gusto. Relate? Alam mo yung sunk cost fallacy ng sayang eh. Sayang kasi sinabi mo na sa lahat, sinabi mo na sa pamilya mo, sinabi mo na sa mga kaibigan mo, sinabi mo na. Period. Sinabi mo na, period. Pero yung pangarap mo na to, hindi na yun yung gusto mo eh. Sayang kasi alam na nila to eh. Ito na yung nasabi ko, kaya ito na yung gagawin ko. Pero hindi na to yung gusto ko. And I pray for you guys na sana mahanap natin, na sana dumating, mahanap natin yung courage to finally fight for the dream that we want, that we love. And not for the dream na sinabi lang natin sa ibang tao pero hindi naman na natin gusto. Kasi at the end of the day, when we are older and we look back sa buhay natin, ang sarap lang din sa feeling ng balikan yung buhay mo na alam mo na ginawa mo yung gusto mo. Hindi man ganun kasing yaman ng lahat. Pero you're happy, man. You're fucking happy. Of course, kailangan yung bayad yung bills. Syempre, kailangan yun para mabuhay tayo. But still, it's different if you're doing what you love. No? Yun. And I think we struggle to leave things that once defined us. For example, lalo na sunk cost fallacy when it comes to identity. Version ng sarili mo na matagal mo naman nang na-outgrow. Hindi naman na ikaw yan eh. Pero since yan yung kilala nila, you stay. Alam mo naman hindi na ikaw to, di mo na to gusto. Hindi na ikaw, for example, kuha ako names ng ng moderators ko. Hindi na ito yung Harold na kilala nila. Hindi na ito yung Fatima na kilala nila. Hindi na ito yung Jake na kilala nila. Hindi na ito yung William na kilala nila. Pero yun yung nakasanayan nila. Kaya feeling ko, hindi ako dapat umalis. Feeling ko hindi ko dapat i-outgrow yung version ng sarili ko na yun kasi yun yung kilala nila. Pero hindi na tayo yun.
I hope we find the courage someday to, fight for or pursue what we really, or kung ano man talagang gusto natin sa buhay. Okay. Now I have questions sa inyo guys. Itong deep dive episode natin. Palapit na tayo sa last part ng deep dive episode natin. Again, we are recording this for YouTube. Deep dive episode ng sunk cost fallacy. Everybody comment W's kung trip nyo yung ganito para makapag-record pa tayo ng mas maraming deep dive episode. Marami pa tayong topics at theories when it comes to love and life na i-explore. Kung natitripan nyo yung ganitong episode natin, comment nyo lang. But anyway, I have questions. First question for you guys. Since nandito tayo sa topic na sayang. Kung ngayon mo siya nakilala, knowing everything you know today, pipiliin mo pa rin ba siya? Lahat ng pangluloko, kung ang loko man, lahat ng pagbabago niya, good or bad man, kung ngayon mo siya nakilala, knowing everything you know today sa kanya, pipiliin mo pa rin ba siya? Nakita niyo yung sagot niyo? Grabing difference, no? Grabing difference nung sagot nyo ngayon. Kanina, anong sagot nyo? Mahal ko pa eh. Kita nyo? Grabe, no? And that's self-respect. Grabe, no? W sa inyo. And that's on self-respect. Question number 2. Minamahal mo ba siya ngayon? O minamahal mo ang memories ninyo? And this is my last question for everyone who's here, and for everyone who is watching on YouTube, drop niyo sa comment section. Question: kung wala kayong history, sapat ba ang present para piliin siya ulit? I just want to remind everyone pala na hindi lahat ng bagay na natapos ay sayang. Hindi lahat ng bagay na hindi nagtagal ay walang halaga. At hindi lahat ng bagay na naging meaningful ay dapat pang forever. And before we end, iwanan ko lang kayo ng tanong. Kung walang memories na kailangang protektahan, kung walang years na kailangang i-justify, kung walang guilt, pipiliin mo pa rin ba ang relationship na meron kayo ngayon? O hinihintay mo lang na mas masaktan ka pa para maramdaman mong valid na yung pag-alis mo? Hi, this is Will. And this is an episode of Deep Dive natin called Will Rants. And our topic for this video was sunk cost fallacy. If meron pa kayong gusto mga topic na explore, drop nyo lang sa comment section. And mag-ingat. Lagit lagi.
sleep. No